Magandang araw sa Magandang araw sa lahat. lahat. Ngayon, gusto Bilang namin talakayin ng isang requirement sa aming napaka-interesanting kursong kwento Panitikan na at sinulat ng Silang Indones Asya, na nais namin manunulat na si talakayin Eka ng isang Kurniawan. maikling kwento na At ang English title nito enough ay to say Graffiti in the Toilet. napaka-interesante, no? Pero Ang sinalin ito essay sa na ito na tumatalakay dun Filipino sa maikling ni kwentong Amado ito ni Anthony Ega Mendoza o Corniawan, ni Sir isang Indones Arlo, na at manunulat, ang ay pamagat nito sa sa pinamagatang Filipino naming ay CR mga himutok sa Confession, palikuran. mga At daing at makikita natin bulong sa sa akdang mababasa mga natin ito himutok sa sa parehong koleksyon palikuran ni ng Ega mga Corniawan. Ang kwento original ni Eka English title nito Kurniawan na ay sinalin Graffiti in ni the Sir Toilet at Arlo sinalin ito sa Mendoza Filipino ni sa Amado Filipino. Anthony Mendoza Same III o title ng Sir collection Arlo na iyon, mga Mendoza. himutok sa palikuran at iba pang kwento. Ano ang makikita ninyo sa pader ng isang public restroom? Mga numero ng di kilalang tao, mga mura, mga drawing na wala namang kwenta, o baka naman mga revolusyonaryong ideya na hindi makahanap ng ibang lugar para mailathala ito. Ang kwentong mga himutok sa palikuran ay bahagi ng koleksyon na may parehong titulo, Mga Himutok sa Palikuran at Iba Pang Kwento. Ang koleksyong ito ay sinalin mula sa Indonesian ni Amado Anthony G. Mendoza III, isa sa mga kilalang translator na naging tulay para sa Filipino readers na maka-access sa mga obra o akda ni Eka Kurniawan. Si Eka Kurniawan ay isang kilalang Indonesian writer na naging boses ng kanyang henerasyon. Kinilala siya sa mga akda tulad ng Beauty in a Wound at Man Tiger. Sa kanyang maikling kwentong Korat Koret di Toilet na naging mga himutok sa palikuran sa Filipino, nagawa niyang ipakita kung paano ang isang simpleng CR o kilala sa tawag na restroom ay maaaring maging sentro ng mahalagang usapin. Hindi biro ang ginawa ni Amado Mendoza sa pagsasalin ito. Ang pagsasalin ay hindi lang pagpapalit ng mensahe. Kailangan niya dalhin sa Filipino, Indonesia na kultura, politika at damdamin habang pinapanatili ang dating ng orihinal. Tignan niya na lamang ang Orde Barug sa kwento. Kailangan niya paliwanag ito na hindi mawawala ang konteksto. Para maintindihan natin ang kwento, kailangan natin bumalik sa kasaysayan ng Indonesia. Ang Orde Baru na nabanggit dito ay ang 32 na taon pamumuno ng Suharto na nagtapos noong 1998. Sa panahon iyon, hirap magsalita laban sa gobyerno. Kaya ang estudyante, sila ang naging boses ng pagbabago. Hindi biro ang ginawa ni Amado Mendoza sa pagsasalin ito. Ang pagsasalin ay hindi lang pagpapalit ng mga salita. Kailangan na dalhin sa Filipino ang Indonesian na kultura, politika at damdamin habang pinapanatili ang dating ng orihinal. Tignan niyo na lamang ang Orde Baru sa kwento. Kailangan ng paliwanag ito na hindi mawawala ang konteksto. Para maintindihan natin ang kwento, kailangan sa kwentong manghimutok sa palikuran at ang tagpuan ay simple lang. Isang men's restroom sa ilalim ng hagdanan ng universidad. Pero dito nagsimula ang isang kakaibang eksperimento. Una, may pumasok na estudyante sa itong punk. Nakita niya ang bagong pinta sa pader. Kaya naisip niya, perfect na lugar para sa mensahe. Sinulat niya ang Bigo ang reformasi, mga kasama. Kaya tara na't tapusin na natin ang demokratikong revolusyon. Mula doon, para naging bulletin board na ang pader. Dumating ang tomboy na galit sa militar, may nag-invite pa ng date. May babae ring nag-aayos lang ng muka, pero nakasali na rin sa usapan. At may estudyante pa na nag-complain sa kalat. Pero sa huli, mas marami pang sumagot sa kanya kaysa sa orihinal na political post. Narito ang mga estilo sa pagsusulat ni Eka Kurniawan. Siya ay gumamit ng napakadetalyadong paglalarawan ng mga pisikal na aksyon at kapaligiran. Makikita natin ito sa simula ng kwento
kung saan detalyado niyang inilalarawan ang proseso ng pag-ihi ng mga estudyante mula sa pagbubukas ng zipper hanggang sa pag-flush. Ang ganitong detalyadong paglalarawan ay nagbibigay autentisidad sa mga karakter at sitwasyon. Ito rin ay nagbibigay ng intimate na connection sa pagitan ng mambabasa at mga tauhan. Ito rin ay nagpapakita ng ordinaryong karanasan na lahat ay maaaring makarelate. Dumako naman tayo sa mga karakter ng kwentong ito. Para dito, nagbigay kami ng mga kulay na sumisimbolo sa bawat taong pumasok sa palikuran. Pula, para sa mga revolusyonaryo, asul para sa mga reformista, dilaw para sa mga non-partisan, at ano nga pa itong kulay berde na ating tatalakayin din maya-maya. Kung makikita, narito ang pagkakasunod-sunod ng mga karakter sa pagpasok sa palikuran upang gawin ang kanilang mga kailangan gawin, at syempre, magsulat ng kanilang mga himotok sa pader. Nauna ang isang revolusyonaryo at ang sinulat niya ay may sentimentong bigo na raw ang mga reformista at tapusin na ang demokratikong revolusyon. Sinundan naman siya ng isang reformista na gumamit ng palikuran at syempre, sinagot niya ang himotok ng revolusyonaryo na wala na raw malulutas na problema ang revolusyon at mas maigi kung dahan-dahan aabutin ang pagbabago. May sumunod pang revolusyonaryo na gumamit at sinagot niya ang mga ito na puro satsat lamang ang mga reformista at dapat ikasa na ang revolusyon. Sa kabila ng dalawang panig na nagbabangayan, makikita ang dalawang non-partisans na pumasok. Sila yung mga naghahanap ng kadate. Ang mga sinulat nilang himotok ay, "Miss, gusto kita. Kitain mo ko mamaya sa cafe, mamayang alas 9." Mga ganyan. Parang singit lang, ganon. May isa pang humabol na reformista sa kabila ng sagutan ng dalawang sumingit. At ang sabi niya ay, huwag na magtago ang mga revolusyonaryo at dapat gumawa na sila ng ingay dahil ganoon ang ginagawa ng mga PKI o Partido Komunista ng Indonesia. Natabunan rin naman ang himotok na ito ng dalawang gumamit ng palikuran. Isa, para magpasabog ng himala, at ang isa, wala nang pagpipili ang banyo kaya tiniis ang himalang naiwan ng unang gumamit. Yung huling gumamit, nagsulat din siya ng himotok na PKI din daw siya. Pero para sa kanya, ang PKI ay panatiko ng comic sa Indonesia. Dito natin makikita na paiba-iba talaga ang stance ng bawat individual sa lipunan, hindi ba? Kung may pakiba o wala at kung ano-ano pang sentimento. Pero teka, pagkatapos ng nagsulat na panatiko daw siya ng comic sa Indonesia, may mga sumunod pang gumamit at pumasok sa palikuran. Ano naman kaya ang ganap nila? Ang dalawang tauhan na kulay berde ay nagkaroon ng malaking parte sa buong kwento. Silang dalawa ang tila nagsuma sa lahat ng napag-usapan ng mga naunang nagbahagi ng himotok sa palikuran. Ang isang karakter ay dismayado sa nakita sa loob ng palikuran. Sabi niya, "Huwag kayong magsulat dito. Please keep it clean. Kung may reklamo kayo, dumiretso kayo sa kongreso." Matapos niyang isulat iyon, sumunod namang pumasok ang isa pang estudyante. Sabi niya, "Mas wala akong tiwala sa nakaupo sa kongreso. Mas may tiwala pa ako sa pader ng palikuran." Matapos nitong mangyari, sumunod nang nagsulat ng iba pang mga estudyante na napadpad sa palikuran. Sunod-sunod silang naglagay sa pader ng "Ako rin" bilang pagsang-ayon sa huling nagsulat. Ipinapakita nito ang kaibahan ng kanilang pagtanaw sa isyu ng pinagmulan ng debate, kung kaya't mas mahalagang makita ang iba't ibang simbolismo at konteksto na lumitaw sa kwento. Interesting din, no, kung titingnan natin yung paggamit ni Kurunyawan sa vandalism. Pero titingnan natin kasi yung vandalism bilang act of dissent naman talaga siya laban sa ayos, sa cleanliness, sa order. Kasi nga, tignan mo kung sa CR, pag bagong pintura, may magsusulat dun sa overpass sa Katipunan. Sa bawat pintura, sa bawat tangka na paglilinis dun sa overpass na yun, laging sumusulpot yung 10 commandments. Dahil ganun talaga. Pero kung may gusto kong sabihin sa vandalism, magba-vandal ka on public space dahil ito yung purpose ng vandalism, visibility.
Kung gusto mong makarating ito sa maraming tao, kailangan mo siyang ilagay sa pampublikong lugar, privately or publicly owned. At in itself, yung vandalism, yung pagbabandal sa public spaces ay hindi siya katumbas ng isang peaceful protest kasi nga ang akto ng vandalism ay violation talaga siya ng order ng cleanliness. Ngayon, ang interesting din ng translation ni Sir Arlo Mendoza dun sa graffiti, kasi graffiti in the toilet, yung pamagat sa Filipino ay himutok sa palikuran. May paglapat na agad ng kahulugan dun sa graffiti, dun sa act of putting graffiti on the toilet. Ngayon, sino ba yung mga nag-graffiti? Mga university students sila, di ba? Kasi nga, ang setting nito ay university. Loob ng kubeta sila nag-graffiti na hindi naman pampublikong espasyo siya, pero hindi siya nakikita ng publiko, if that makes sense. Basically, parang for public use but not for public viewing. At ayun nga, makikita natin doon yung bangayan ng dalawang faksyon, yung pro-reformasi o anti-revolution versus pro-revolution at iba pang mga landian. Basically, pwede rin natin pong tignan yung mismong pag-graffiti nila, yung mismong pag-vandalize nila is form of protest, form of discourse protest in the markers na ginamit nila sa pader. Pero ang kabalintunaan nga dito kasi is yung espasyo na sinusulatan nila, yung binabiolate nila is private. So, parang ang nakikita namin as bilang grupo sa pagbasa namin, parang critic ito ni Corniawan dun sa tendensiya na kung meron ka sasabihin, sabihin mo out loud, sabihin mo sa lansangan, sabihin mo sa rally, sabihin mo sa protesta. Hindi pwedeng mamalagi lang ito sa mga pribadong espasyo, sa mga pribadong usapan, sa mga anonymous na usapan, at basically sa mga closed doors. Hindi lamang dapat, kung may mensahe ka, hindi lamang dapat mamalagi ito sa mga espasyong iyon. Dapat ito ay katulad ng saysay ng vandalism sa pampublikong espasyo, katulad ng saysay ng protesta, ng mobilisasyon, kailangan itong lumabas. Sa huli, ang kwentong mga himutok sa palikuran ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng banyo. Ito ay isang matalinong komentaryo sa kalikasan ng pakikilahok sa politika sa lipunang lumipas na sa diktadorya. Ipinakita ni Corniawan na ang tunay na demokrasya ay hindi nangyayari lamang sa mga formal na institusyon. Kadalasan, ang pinakamahalagang pag-usap tungkol sa politika ay nagaganap rin sa mga hindi inaasang lugar, sa mga sulok kung saan ramdam ng mga tao na ligtas silang mapaghayag ng kanilang tunay na damdamin. Ang wakas ng kwento kung saan lahat ay sumasang-ayon sa pahayag na mas may tiwala ko sa mga pader ng banyo kaysa sa mga nakaupo sa kongreso. Ito ay isang makapangyarihang paghatol sa mga tradisyonal na institusyon ng politika. Sa panahon ng social media at digital democracy, ang tanong na iniwan sa atin ni Corniawan ay, saan ba talaga nangyayari ang tunay na political discourse? Sa mga official platforms? Sa mga informal spaces? O sa mga lugar na akala natin ay hindi ito importante? Ang hamon sa atin ay huwag tayo magsettle sa mga mababaw na usapin. Tulad nga ng tauhan sa kwento, kailangan nating hanapin ang mga espasyo, physical man o digital, kung saan tayo ay maaaring pag-usap ng may kabuluhan tungkol sa politika. At baka sa prosesong iyon, matutunan natin ang pinakamaliit na espasyo ay maaari palang maging pinakamalaking venue para sa pagbabago. Ang mga himutok sa palikuran ni Eka Corniawan at iba pang kwento sa husay na pagsasali ni Amado Anthony G. Mendoza III, isang paalala na ang panitikan ay hindi lamang libangan. Ito ay isang kasangkapan para sa pag-unawa sa ating mundo at sa sariling atin. At sa tulong ni Mendoza, naabot natin ang mga obra mula sa iba't ibang sulok ng mundo.